Once a day to everyone. Welcome to OPM, our online prayer meeting. Right here at Jesus Coffee Cavite Page. God is good all the time. 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 All the time. God is good. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Welcome po sa ating OPM, Online Prayer Meeting. Live po tayo dito sa ating Facebook page, Jesus Coffee Church. Every Monday to Friday, 7 p.m. to 8 p.m. lang po tayo, mga kapatid. At ako nga palang inyong lingkod this Wednesday night, Sister Novi Montoya. And I'm so blessed that you are here tonight, mga kapatid. Thank you, Lord, no, sa mga kasama natin ngayon. Ready na po ba kayong tumanggap sa salita at mensahe ng ating Panginoon ngayong gabi? Comment nyo nga, mga kapatid. Amen! Praise the Lord! Mga kapatid, comment nyo nga kung saan po kayo nanonood tonight. At kung first time mo dito sa ating online prayer meeting, mga kapatid, please don't forget to type new blessing para ma-welcome po namin kayo ng mainit. Ayan, thank you, Lord, for our digital mission sa ating digital evangelism. Don't forget to like and share this live stream, mga kapatid. Let's continue tagging, mentioning our friends and loved ones para mas marami pa ang maabot ng mensahe ng ating Panginoon ngayong gabi. Thank you, Lord, sa mga kapatid natin, no? Sa lahat ng faithful sharers and taggers gabi-gabi. Your faithfulness will never go unnoticed, mga kapatid, and may the Lord reward you abundantly. Bati-bati muna tayo, no? Isang pinagpalang gabi po sa ating mga kapatid, si Rhea Quaresma from China, and sa kanyang pretty daughter na si Rivi May. Hello, sis Jelly de la Cruz, kay Mami Cora, hello po, at kay brother Giovanni Bobadilla na sa Europe naman. Hello din, sis Princess Gonakaw and family, and shout out din kay Mami Lola and sis Ruth. Hello din po, Mami Ading, sis Ish and Kuya RJ sa Reset family, and sis Annalika Pua nasa Pangasinan naman ngayon. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid, at syempre sa aking mama na si Mami Beng na masipag din magtag. Ayan, at sa Montoya family na nanonood po ngayon, at happy anniversary po, Mami and Daddy Steve. Thank you, Lord. Nabati din natin ang sisters in Christ. Hello, sis Michela, sis Cheng, good evening, mga kapatid. Hi, sis Maricel and brother Yuge sa Quaresma family. Praise the Lord sa buhay nyo. At syempre kay sis Winnie, kay brother Jonard, no, sa Oleta family. Thank you, Lord. Hello, Mami Josie, binabati ko po kayo lahat sa ating mga Wow Ministry. Praise the Lord sa buhay nyo, no, kay Mami Lolit at sis Ellen Escobar and family. Good evening po. Warm greetings din po sa ating mga local and international churches. To our brothers and sisters sa Jesus Coffee Church Greece and Canada. Shout out din po sa ating mga local church families, J Coffee Nasugbo, J Coffee Manila, J Coffee Nueva Ecija, at syempre sa ating J Coffee Las Piñas. Thank you, Lord, mga kapatid, sa buhay ng bawat isa. Binabati din po natin ang ating mga J Coffee faithful leaders and pastors. Hello po, Pastor John Bartolome. Thank you, Lord, din po sa buhay niyo, Bishop Ricky and Reverend Joe. Hello din po, Pastor Arnold and Pastora Vanji. Hello po, Pastor Bong and Sis Josephine Ilagan. At hello din po kay Sis Marijan Napolitano, Brother Joel. Shoutout din po sa lahat ng ating J Coffee Church Ministries, sa ating Praise and Worship Team, sa ating Young Pro Men's and Women's, sa ating Men's Ministry, sa ating Ushering Team, sa ating Gen Z and Growing Teens Ministry, of course, meron tayong Kids Church, Dance Team, ayan, Women's Ministry, Media Ministry, and of course, our faithful Prayer Warriors Ministry na walang sawang nag-i-intercede for all of us at sa ating New Blessing Ministry. Thank you, Lord, mga kapatid, sa buhay nyo. At makakalimutan ba nating batiin isang mainit at pinagpalang pagbati para sa ating minamahal at butihing lingkod ng Diyos, Pastor Roban Rusit.
Thank you, Lord po, isang tunay na anointed shepherd ng ating Panginoon. At syempre, kasama na po ang kanyang ever-supportive at beautiful na may bahay, Sister Isabel Rusit. Hello, sis, at sa Rusit Kids. Thank you, Lord. At bago tayo magtuloy-tuloy sa ating gawain, hingin muna natin ang presensya at gabay ng ating buhay na Diyos sa ating gawain ngayong gabi. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Our Heavenly Father, we glorify, we praise your Lord Jesus. We magnify your name. Salamat muli, Panginoon, sa isa na naman, Lord, na malayang oras, sa magandang opportunity upang kami, Panginoon, ay makarinig ng mensahe mula sa iyo. Lord, dalangin ko na samahan mo kami, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Banal na Espiritu, manguna ka sa bawat mensahe. Mangusap ka sa bawat pusong nakikinig. Buksan mo ang aming spiritual ears, aming spiritual eyes, Panginoon. At Lord, buksan mo rin ang aming mga puso upang tanggapin ang iyong salita. Panginoon, salamat sa mga kapatid ko na laging maagang nakaantabay at excited na marinig, Lord, ang iyong mensahe. Pagpalain mo sila, Panginoon, na iyong karunungan. Dalangin ko, Panginoon, na ang bawat binhing na itatanim sa bawat puso ay patuloy na tutubo, lalago, at magkaroon, Lord, ng maraming bunga. At Lord, through the power of your Holy Spirit, pinapalayas mo lahat ng mga distractions ngayong gabi, Panginoon, at bibigyan mo kami ng malinaw na internet connection para malinaw din, Panginoon, ang aming connection sa iyo at ganoon din sa mensahe na nais mo, Lord, na iparating niya. Lord Jesus, tawagin mo mga kapatid ko, Panginoon, na makapakinig ngayong gabi at ikaw patuloy na mag-ingat sa kanila saan man sila ngayon, Panginoon. Lord, salita mo ang siyang bibigay buhay sa mga pusong nanamlay at diligan mo ito, Panginoon, na iyong salita katulad na isang halaman, ito'y patuloy na tutubo, lalago at magkaroon ng maraming bunga. Kaya Lord, salamat sa gabing ito, ang istorya sa panibagong mensahe na nais mong iparating sa mga anak mo. Dalangin ko, Panginoon, na hindi lang transformative, kundi Lord, transformation. And I pray, Panginoon, that every word will be spoken, Panginoon. You will anoint, Panginoon. Dahil ang salita mo ay buhay at mabisa. Ito ay tago sa aming puso't kaluluwa. Kaya bawat mapapakinggan, Panginoon, ito ay nagmumula sa banal na Espiritu. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Patuloy kang manguna, Panginoon, sa amin. At pagpalain mo, Panginoon, ang bawat nakikinig. Marami ang maaabot, Panginoon, ng iyong mensahe ngayong gabi. Kahit online, hindi ka limitado. Sapagkat ikaw ang Diyos namin sa lahat ng oras at sa lahat ng panahon. Panginoon, ay patuloy kang magbabago ng puso, Panginoon, naglilinis ng aming mga isipan. Lord, salamat. Tinataas namin ang katagumpayan ng aming gawain ngayong gabi. Tanging sa banal at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord Jesus. Praise the Lord, mga kapatid. Katatapos lang po natin ang manalangin at sa mga kapapasok pa lang, welcome ko po kayo sa ating online prayer meeting here at Jesus Coffee Church. At ako nga po pala ang inyong lingkod, Sister Novi Montoya, ang inyong makakasama this Wednesday night. Tuloy-tuloy po ito, mga kapatid, no, from Monday to Friday, 7 p.m. to 8 p.m. lang po tayo, mga kapatid, ang ating Monday. We have our service replay for our praise and worship, of course, ang ating word. At sa ating Tuesday naman ay makakasama din natin ating buting pastor na magbabahagi ng salita ng ating Panginoon. We encourage you to support din, no, ang ating mga kapatid na babahagi every Thursday si Brother Yuji Espirito, and sa Friday naman si Brother Jonard Oleta. Praise the Lord. Kaya ngayon naman po ay it's time to worship the Lord. Naawitan natin ang ating Panginoon at ang ating aawitin ngayong gabi ay isa po sa original composition ng ating simbahan. Lumaban ka! Thank you, Lord, sa buhay ng ating praise and worship team na patuloy na ginagamit ng ating Panginoon. At pagmumunahan tayo ngayong gabi nun ni Mami Lola sa ating awitin, Lumaban Ka. At thank you, Lord, din sa buhay ng ating media team na ilalagay ang lyrics sa ating comment section para lahat po tayo ay makasabay.
ka sa pangalan ni Jesus. Lumaban ka sa pangalan ng Panginoon. Lumaban ka sa pangalan ni Jesus. Lumaban ka sa pangalan ng Panginoon. Hindi sa iyong lakas, hindi sa iyong kapangyarihan makakamit ang tagumpay. Sa tulong ng Diyos, ihanda mo na ang puso mo, humarap sa bawat laban mo. Ang Diyos ay nasa panig mo, sinong lalaban sa iyo? Manalig ka, manalig ka. Lumaban ka sa pangalan ni Jesus. Lumaban ka sa pangalan ng Panginoon. Lumaban ka sa pangalan ni Jesus. Lumaban ka sa pangalan ng Panginoon. Hindi sa iyong lakas, hindi sa iyong kapangyarihan makakamit ang tagumpay. Sa tulong ng Diyos, ihanda mo na ang puso mo, humarap sa bawat laban mo. Ang Diyos ay nasa panig mo, sinong lalaban sa iyo? Manalig ka, manalig ka, manalig ka, manalig ka. Lumaban ka sa pangalan ni Jesus. Lumaban ka sa pangalan ng Panginoon. Lumaban ka sa pangalan ni Jesus. Lumaban ka sa pangalan ng Panginoon. Lumaban ka sa pangalan ni Jesus. Lumaban ka sa pangalan ng Panginoon. Lumaban ka sa pangalan ni Jesus. Lumaban ka sa pangalan ng Panginoon. Amen! Praise the Lord! Talagang lumaban ka, kapatid, no? Sa pangalan ng ating Panginoon. Yung inawit po natin, mga kapatid, kanina ay isa sa mga original composition po ng ating simbahan. Ang title po nun, Lumaban Ka. Thank you, Lord. Kung na-bless po kayo, mga kapatid, sa ating inawit kanina, we invite you to check our YouTube channel. Marami po tayong mga awitin, no? Mga worship songs, sermon clips, and videos na siguradong magpapalakas sa faith nyo. Praise the Lord! Nasa comment section po natin, mga kapatid, no, ang link ng ating YouTube. Siyempre, dito po sa ating page ngayon kung saan po tayo live, Jesus Coffee Church. Please
i-follow nyo na po mga kapatid at i-like nyo na rin po ito at i-share nyo na po sa inyong mga loved ones para lagi din po kayong updated sa lahat ng ating mga gawain. Ngayon naman, magko-coffee break naman tayo mga kapatid. Dagdag kalaman, matutuklasan dito sa Coffee Break. That's a good idea! Presented by OPM Online Prayer Meeting. Amen! At ang ating J Coffee Break po ngayong gabi mga kapatid ay mababasa natin sa Proverbs or Kawikaan sa Tagalog, no? Proverbs chapter 29 verse 17. Proverbs chapter 29 verse 17. Ang sabi po dito, disiplinahin mo ang iyong anak at bibigyan kanya ng kapayapaan at kaligayahan. Amen? Dalawang bunga po no ang pinangako ng Diyos sa mga magulang na marunong magturo at magdisiplina sa kanilang mga anak. Una, kapayapaan. Pangalawa, kaligayahan sa puso. Napansin niyo po ba mga kapatid? Bago dumating ang peace at joy, ay may utos muna. Disiplinahin mo ang iyong anak. Para po sa mga magulang, alam nating lahat na hindi madali ang magdisiplina ng anak. Lalo na po no, kung ang itsura nila ay nagmamakaawa na no, na parang inaapi. Wala ka pang ginagawa, umiiyak na parang ang hirap, di ba? Pero sabi nga po sa Proverbs chapter 23 verse 13, huwag kang magpapabaya sa pagdidisiplina sa iyong anak. Ang tamang pagpalo ay hindi niya ikamamatay, kundi makapagliligtas pa sa kanya sa kamatayan. Amen? Malinaw po ang sinasabi ng Biblia mga kapatid. Ang disiplina ay hindi pagpapahirap. Hindi po ito parusa, kundi ito ay pagmamahal. Tulad ng paraan ng Panginoong Hesus na pagdidisiplina kapag tayo ay nagkakamali, sapagkat tayo ay kanyang minamahal. Nakakalungkot man isipin pero marami sa ating mga kabataan ngayon ang lumalaking suwail at walang direksyon. Alam niyo po kung bakit? Dahil maraming magulang ang natatakot magdisiplina sa kanilang mga anak. Minsan pa nga naaawa tayo sa kanilang pag-iyak. Pero ang tanong, paano nila malalaman ang tama at mali kung palagi tayong nadadaig ng kaawa? Oo, mahal natin sila at kung hanggat maaari, ayaw natin silang nakikita nga nasasaktan o ayaw natin silang saktan. Pero kung bata pa lang ay nasasanay na sila sa mali, paano sila lalaking matuwid? Mas mainam na sila'y mapatnubayan sa disiplina at matuto sa murang edad pa lang kaysa lumaki sila sa maling landas. Pero paalala rin na ang disiplina ay dapat may paliwanag. Ipapaliwanag natin kung bakit sila napapagalitan at nasasaktan dahil ang tunay na disiplina ay may kasamang pag-ibig at pangunawa. Para naman sa mga anak listening tonight, kapag pinagsasabihan ka nila mama o papa o ni lola, huwag kang mainis dahil para din naman sa ikabubuti nyo yan Huwag kayong magtatampo. Huwag nyong iisipin na hindi kayo mahal. Dahil ang totoo, mahal kayo, kaya kayo tinutuwid. Minsan masakit ang disiplina, pero tandaan nyo, ito ay gamot, hindi parusa. Ang tunay na pagmamahal ng magulang ay hindi lang puro na good job anak, kundi pati anak, mali yan huwag mo nang uulitin yan. Anak, ito ang tamang gawin Dahil ang anak na marunong tumanggap ng disiplina ay lumalago sa karunungan at nagiging kagalakan hindi lang ng magulang kundi ng Diyos mismo. Ang anak na dinidisiplina ay anak na iniibig. At ang magulang na nagtutuwid ay magulang na may pananagutan sa Diyos at ang magulang na nagmamahal sa kanilang anak. Kaya mga kapatid, kung ikaw ay anak, tanggapin ang turo at kung ikaw naman ay magulang, huwag mapagod magturo. Dahil sa dulo ng lahat ng pagsisikap na ito ay may pangako ang Diyos. Kapayapaan
at kaligayahan. As always remember kids, Jesus loves you so much at handa siyang turuan ka dahil ang batang binigay ng Diyos ay dapat din nating ituro pabalik sa Diyos. At yan po ang ating Comfy Break! That's a good idea! Presented by OPM Online Prayer Meeting. Thank you Lord mga kapatid sa ating J Coffee Break tonight. Patuloy lang po tayong magbasa mga kapatid ng salita ng ating Panginoon araw-araw. At huwag lang po nating bastang basahin, kundi isa puso po natin, meditate po natin upang patuloy po tayong lumago sa ating pananampalataya at magkaroon ng tunay na pagbabago sa ating puso, isipan at pamumuhay. Thank you Lord. Papunta na po tayo sa Word of God. Pero bago po yan mga kapatid, ihanda muna natin ang ating OPM notebook, ballpen. At syempre ihanda na rin po natin ang ating puso sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Kuha na po tayo mga kapatid ng ating mga Bible at sabay-sabay po nating buksan at basahin ito sa Judges or mga hukom sa Tagalog, no? Judges chapter 4 verse 4 to 5. Ayan, Judges chapter 4 verse 4 to 5. Sa Old Testament po natin ito mababasa, mga kapatid, ano? At habang binubuksan po natin ang ating mga Biblia, mamaya mga kapatid, ini-invite po namin kayo no sa ating Bible study. Every Wednesday night po tayo at 8:30 p.m. At makakasama po natin ang our very own Pastor Roban Rusit. Mamaya po yan mga kapatid no 8:30 via Zoom po tayo. Isang click na lang makaka-join ka na. Chance mo na ito mga kapatid na lumago. Lalo na napakaganda po ng ating pinag-uusapan, yung ating pag-aaral. Kagaya nito na sa Doctrine of Christ na po tayo mga kapatid no. Kilalanin natin ang ating Panginoon at magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Kaya talagang kailangan natin lumago mga kapatid sa pagkakilala sa Kanya, sa Kanyang salita, at sa Kanyang katotohanan. One click na lang po mga kapatid, no? Pero pwede nang mabago ang buhay mo. Praise the Lord! Kami rin po ay taos-puso ding nagpapasalamat sa buhay po ng ating kingdom partners, sa ating mga tithers, sa ating mga builders, pledgers, supporters, buong galak at katapatan na nagbibigay para sa gawain ng ating Panginoon. Tandaan po natin mga kapatid na tapat ang ating Panginoon. Alam naman natin na lahat ng kanyang pangako ay hindi napapako at siya ay tapat sa kanyang salita. Daan natin mga kapatid, yung binhi na tinatanim natin sa kanyang kaharian, ang Diyos din na magpapalago nito at tiyak sa takdang panahon ay aani na siksik, liglig at nag-uumapaw na pagpapala. Praise the Lord mga kapatid sa buhay nyo, no? Nandyan po sa ating comment section ang ating GCash number, ang ating BDO accounts para sa mas convenient na pagbibigay. Praise the Lord. God bless you 100-fold mga kapatid for your generosity. Ayan mga kapatid, andyan na po ba kayo sa Judges chapter 4 verse 4 to 5? Kung nandyan na po kayo mga kapatid, sabay-sabay na po nating basahin ang salita ng ating Panginoon. Ang sabi po dito, in verse 4, noon, ang babaeng propeta na si Deborah, asawa ni Lapidot, ay nagsisilbing hukom ng Israel. Verse 5, nakaugalianan niyang umupo sa ilalim ng puno ng palmera sa kaburulan ng Ephraim sa pagitan ng Ramah at Bethel. Pinupuntahan siya rito ng mga tao upang magpasya sa kanilang mga usapin. Amen. Praise the Lord. Manalangin po tayo mga kapatid. Maraming salamat, Panginoon, sa pagbasa, Lord, na iyong salita. Patuloy mo nga itong pagpalain, O Diyos. Dalangin ko, Panginoon, salita ngayong gabi ay magbubukas sa bawat puso, sa bawat tenga, sa bawat mata na makita ay iyong katotohanan at tanggapin ang iyong mensahe. Lord, salamat dahil kahit online, patuloy ka nagbabago, Panginoon, ng buhay. At marami ang maabot ng iyong salita at magkaroon ng kaligtasan. Puspusin mo ng iyong banal na espiritu ang aming gawain. Gamitin mo ako, Panginoon, upang daluyan
ng iyong pagpapala at karunungan na nagmumula sa langit. Kaya Lord, maraming salamat sa pagkakataong ito na mapagbahagi na iyong salita. Samahan mo kami, Panginoon. Bigyan mo kami ng knowledge, wisdom, and understanding. Patuloy ka po, Lord, na mangusap at makikinig kami. Tinataas ko ito, Panginoon, ang aming gawain dahil sa iyong banal at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Praise the Lord! Isang pinagpalang gabi po muli mga kapatid sa inyong lahat. At tunay nga na isa na namang nakaka-bless na pagtitipon sa presensya ng ating buhay na Diyos. Are you ready to receive fresh fire, fresh revelation, and fresh encounter with the living Word? Can I hear amen mga kapatid? Type nyo nga sa comment section. Praise the Lord! Tuloy-tuloy po tayo mga kapatid no, sa ating life-changing series, The Great Women in the Bible. Noong nakaraang linggo, kung naaalala nyo mga kapatid, pinag-usapan natin no, ang istorya ni Ruth. Isang Moabite woman, isang outsider na kahit hindi kabilang sa chosen people, pinili niyang magpakita ng radical faith at radical loyalty sa Diyos ng kanyang biyanan na si Naomi. Dahil dito, siya ay nagiging parte ng messianic lineage na siya mismo ang naging lola ni Haring David at sa huli ay naging ninuno ni Jesus. Grabe yun, no? Kaya ngayong gabi naman mga kapatid, isang panibagong babaeng tagapagdala naman ng pananampalataya ang ating kikilalanin. Hindi siya reyna mga kapatid, no? Hindi. Hindi rin siya sundalo at lalong hindi siya influencer sa social media. Pero sa mata ng Diyos, isa siyang instrumento upang iligtas ang kanyang bayan. Praise the Lord! Ayan, kilala niyo na ba kung sino siya mga kapatid? Ang pangalan niya ay nagsisimula sa letter D. Ayan, i-comment niyo nga mga kapatid kung kilala niyo ang ating pag-uusapan ngayon. And yes, thank you Lord. At sa mga sumagot ng Deborah, yes! Tama po kayo mga kapatid, no? Si Deborah po ang ating pag-uusapan ngayon. Amen. Pero bago po tayo dumako mga kapatid no, sa istorya ni Deborah, may tanong muna ako sa inyo. Sino dito ang naranasan ng mautusan mag-isa? Ayan. Sige, comment nyo mga kapatid yung mga experience nyo sa mga kids natin dyan na paboritong utusan ng mga magulang, no? Like, bumili ng suka, bumili ng toyo, mantika, noodles, kung ano-ano pa, no? Yung tipong madilim sa labas. Tapos may kaba pa sa dibdib, no? Habang naglalakad. Di ba? Yun bang gusto mo na lang na magpasama sa kapatid mo pero dahil inutusan ka nga na ikaw lang mag-isa dahil may ginagawa din ang kapatid mo, no? Dahil sa madilim, nakakatakot. Minsan nga, di ba, may aso, tapos may dala kang pamalo. Medyo nakakatakot, di ba? Naku, lalo na kapag walang ilaw sa kalsada. Siguro mapahaleluya ka na lang siguro at mapapa-worship ka na lang habang nasa daan pa uwi. Praise the Lord sa buhay nyo, kids. Yung iba siguro, ito ang mga na-experience, no? Inutusan ni Mrs. si Mr. mamalengke or mag-grocery. Tapos habang nag-grocery, aba, si Mr. panay video call kay Mrs. Tama ba itong nabili ko? Ano, wala nang mga available dito eh. Ano ba yung gusto mo? Wala na ibang color, wala na ibang flavor. Ano bang brand ng shampoo? Tapos yung iba naman, no, pag uwi ng bahay, confident silang tama ang kanilang nabili pero puro sablay pala. Kasi hindi sila nagtanong sa asawa or walang listahan na dala. Ayan, relate ba kayo dyan mga mister ng tahanan? Pero alam nyo ba kung bakit ko nga ba ito natanong ng mga kapatid? Kasi alam nyo ba, kagaya ng utos ng magulang natin na ikaw lang mag-isa. At ganun din ang sitwasyon ng ating pag-uusapan ngayong gabi. Ibang klaseng babae itong mga kapatid do dahil yun nga, hindi nga siya influencer. Pero dahil inutusan at tinawag din siya ng Diyos sa kadiliman, hindi lang para sumunod, kundi para manguna sa gitna ng kaguluhan at takot at magdala ng liwanag. At kahit wala siyang pamalong dala, wala siyang armor, siya ay naging leader ng bansang Israel. Yes, mga kapatid, dahil isa nga siyang prophetess at isa siyang judge, no? A mother at isang Holy Spirit-led na leader. At dahil siya ay si Deborah. Thank you, Lord. Pero konting background muna tayo kay Deborah or Deborah, no, mga kapatid. Alam niyo ba mga kapatid ang aklat ng mga hukom o Book of Judges
Isang panahon sa kasaysayan ng Israel na puno ng matitinding kaganapan, national breakdowns, moral decline, at spiritual confusion. Kung iisipin natin mga kapatid, grabe ang spiritual climate noon. Bakit? Kasi wala po silang centralized leadership. Wala pong hari na namumuno at magpapatnubay. Wala rin prophetic voice na magbibigay ng liwanag. At wala rin prophetic direction. Walang clear moral compass. Na kung spiritual climate noon ay mas matindi pa sa weather forecast na gloomy at stormy. Alam niyo po mga kapatid, kasi may mga sariling version po sila noon ng tama at mali. Sabi nga sa huling passage na aklat sa Judges chapter 21 verse 25, in those days, Israel had no king. Everyone did what was right in their own eyes. There was no king talaga because the people rejected God's kingship. Dahil ang Diyos ng Israel naman talaga ang tunay at totoong hari nila. Kaya lang, dahil sa katigasan ng ulo ng Israel, itinakwil nila ang Diyos na buhay. At dahil walang nagdadala ng liwanag sa gitna ng dilim, ang Israel ay unti-unting lumulubog sa kasalanan, idolatry, oppression mula sa mga kaaway. Pero alam nyo ba mga kapatid, sa gitna ng kaguluhan, may isang babaeng ginamit ang Diyos, and her name is Deborah. Isang babaeng may matatag na paninindigan sa panahon ng chaos and confusion. Kaya ngayong gabi mga kapatid, meron ba akong ibabahagi sa inyo na 3 points, 3 letter C points para mas madali po nating matandaan ang mensahe ng Diyos. Amen. Praise the Lord. At ang unang point na ibabahagi ko po ngayon ay ang letter C. Ayan. Letter C, calling. Calling. Type in the comment section mga kapatid, Lord, I am called for your purpose. Amen. Type nyo nga, calling. Marahil, madalas mo na itong naririnig kapatid, naaalala ko, ito rin ang naging topic sa sermon ni Pastor, sa ating Sunday service, I am called. Grabe, ang timely ng message natin ngayong gabi. Praise the Lord. Pero teka lang mga kapatid, when you hear the word calling, ano ba agad ang pumapasok sa isip nyo mga kapatid? Siguro kapag tumatawag si Sweetie Pie, ang bilis mong sagutin. Hello, Han, anong gusto mong pasalubong? O baka naman yung miss call ni crush mo, ay sayang, hindi ko nasagot. Tatawag pa kaya siya ulit? Minsan naman siguro, may tumatawag na, hello po, update lang po sa loan nyo. Naku, nasagot mo agad, Hala, sana pala naka-silent mode na lang ako. Or baka nga minsan binablock mo pa Relate ba kayo dyan mga kapatid? Nakakatawa man pakinggan, pero totoo to, di ba? Ang bilis nating sumagot sa mga tawag na gusto nating sagutin. At ang galing din naman nating umiwas sa mga tawag na ayaw nating sagutin. Aminin! Pero ito ang tanong ko sa'yo kapatid. Kapag si Lord ba ang tumawag, sasagutin mo ba agad? O ipopostpone mo pa at i-delay mo pa muna? Bakit nga ba ganun mga kapatid Parang ang dali nating i-ignore kapag si Lord na ang nag-call. Ang dali nating sabihin, next time na lang Lord, busy pa ako The truth we avoid. Mas madali tayong sumagot sa tawag ng tao. Pero ang bilis nating i-ignore ang tawag ng Diyos. Guilty ka ba dyan mga kapatid? Minsan kasi mga kapatid, ang akala natin kapag tinawag tayo ni Lord, malaking responsibilidad na agad. Naku Lord, iiwanan ko na ba ang trabaho ko? Magbimisyon na ba ako? Magpapastor na ba ako? But let me tell you this mga kapatid. Hindi naman laging ganun Yes, may mga tinatawag talaga sa full-time ministry sa kingdom ni Lord. Pero pwede ka rin naman maging full-time Saan ka man nilagay ni Lord ngayon? Full-time means full-time ang puso mo para kay Lord. Kaya marahil ang instinct ng iba kapag tinatawag ni Lord, naku Lord, pass muna ako dyan. Hindi pa ako ready. But remember this mga kapatid, na habang dinidelay mo ang tawag ng Diyos, may mga taong nadidiliring dahil sa disobedience mo. Hindi mo alam. Ikaw pala ang gagamitin ni Lord para maging channel of blessing sa iba. Pero dahil hindi ka sumunod, dahil nag-delay ka, na-delay na rin ang blessing sa kapwa mo.
Minsan may mga layunin na nakahold kasi hindi ka pa handang sumagot. Calling is not just about what you're good at. It's about what God has graced you for. Dahil ang Diyos na lumikha sa'yo, ang Diyos na tumawag sa'yo, alam niya ang strengths mo at alam niya rin ang mga weaknesses mo. Hindi ka ilalagay ni Lord sa isang sitwasyon, sa isang misyon, kung saan hindi ka fit or suited. Hindi ito tungkol kung ready ka na, kapatid, kundi kung paano ka tutugon. Sabi sa Judges chapter 4 verses 4 to 5, nang panahong iyon, ang pinuno ng Israel ay si Deborah, isang propeta ng Diyos at asawa ni Lapidot. Nakaupo siya sa ilalim ng puno ng palmera na pag-aari niya sa kabundukan ng Ephraim. So, doon po siya nilalapitan, mga kapatid, ng mga Israelites, no, para humingi ng hatol. She was a woman sa isang male-dominated culture, pero hindi yun naging hadlang para siya yung magamit. Sabi nga sa binasa natin kanina, no, pinupuntahan siya ng mga tao sa ilalim ng palmera upang magpasya sa kanilang mga usapin. So, ibig sabihin, bilang hukom, siya ang nilalapitan po ng mga tao upang humingi, makatarungang pa siya sa kanilang mga alitan. So, gaya ng hindi pagkakaunawaan sa lupa, siguro mga issues po sila noon, mga pag-aari o maging sa pamilya, si Deborah pong nilalapitan. So, hindi po sikat si Deborah dahil sa galing niyang magsalita. Hindi rin dahil matalino siya o sa posisyon niya sa lipunan. Kung tutuusin, parang hindi naman talaga siyang ang ideal na leader, di ba, sa paningin ng marami. Kasi babae nga po siya. So, sa panahon nila na halos lalaki ang kinikilalang tagapamuno. Pero ano bang meron kay Deborah? Una, ang karunungan na nagmumula sa Diyos. So, hindi bastang opinion lang, mga kapatid, or karunungan na nagmumula sa kanya. Hindi bastang advice lang po yung binibigay ni Deborah, kundi godly counsel. Kaya ang tanong sa ating mga kapatid, kapag may pinagdadaanan ka, kanino ka ba kumakapit kapag nangangailangan ka ng advice? Sa panahon ngayon, dami nating naririnig na boses, ano? May social media, mga barkada, may mga life coaches na hindi mo naman kilala personally, pero ang lakas maka-influence, may mga motivational speaker pa, pero real talk tayo. Kung hindi ka babad sa salita at presensya ng Diyos, totoong maliligaw ka, kapatid. Akala mo okay yung mga advice na nakukuha mo, pero kalaunan, lalo ka palang napapalayo sa kalooban ng Diyos. Pero huwag ka naman kakapit o lalapit sa mga taong hindi naman nagbabasa ng Biblia, walang personal na relationship sa ating Panginoon, walang devotion, at ang foundation ng advice nila ay feelings, hindi truth. Tandaan natin, kapatid, si Deborah ay ginagalang hindi lang dahil matalino siya, kundi dahil may discernment siya from God. Ang wisdom niya ay nagmula mismo sa ating Panginoon. Sabi nga sa James chapter 1 verse 5, if any one of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault. Amen? Kapag nangangailangan ka ng direksyon, lumapit muna sa Diyos, mga kapatid, dahil hindi madamot ang ating Panginoon. At kung hihingi ka ng payo sa tao, siguraduhin mo ang taong yon ay una nang lumalapit sa Diyos bago ka pa niya bigyan ng sagot. And what made her different, no, kay Deborah? She didn't point them to herself. She pointed them to God. Nakakatuwa talaga itong si Deborah, ano. Sa dami ng lumalapit sa kanya, mga taong may problema, may mga tanong, may mga kaguluhan sa buhay, hindi siya natinag. Grounded siya sa truth, rooted siya sa salita nating Panginoon, kalmado siya sa chaos. Her identity was anchored in God's voice, not public opinion. Hindi sa validation ng mundo ang pinangahawakan ni Deborah, kundi ang tinig ng Diyos ang naging kompas ng kanyang buhay. Bilang isang prophetess at hukom, marahil marami rin ang humusga sa kanya, di ba? Lalo na sa mga panahong ang lalaki ang kinikilalang leader. Marami rin siguro siyang naririnig na puna, at tiyak may kaguluhan sa paligid. Pero hanggat ang Diyos ang nasa panig niya, hindi siya nangangamba. Sabi nga, di ba, sa Romans chapter 12 verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Kapatid, malinaw ang paalala sa atin. Huwag tayong sumabay sa agos ng mundo, sa ingay, sa pressure, sa maling sistema. Hindi kasi lahat ng uso ay totoo.
Hindi lahat ng sikat ay tama at hindi lahat ng tawag ay nagmula mismo sa Diyos. Kaya ang tanong sa'yo kapatid, ano ba ang pattern na sinusundan mo ngayon? Yung trending ba o truth? Popular opinion ba or purpose ni Lord? Babalik tayo ulit sa kanyang salita. Ang Biblia, ang Word of God. Alam niyo mga kapatid, si Deborah, may spiritual sensitivity. Hindi siya nakikiuso sa panahon nila na magulo. Hindi siya nakikisabay sa trend. Nakikinig siya sa banal na espiritu. She knew how to hear from God kasi she spent time in the presence of God. Alam niya ang puso ng Diyos para sa bayan niya, di ba? Kaya nang dumating ang krisis, hindi nagpanik si Deborah. Hindi siya naghanap ng affirmation mula sa tao. Hindi siya nagtanong na, tama ba yung mga payo ko? Tama ba yung ginagawa ko? Walang ganun mga kapatid. Dahil alam niya kung sino ang naglagay sa kanya sa posisyon. Kaya ang nire-release niya ay hindi opinion, kundi wisdom from heaven. Ang Diyos mismo ang naglagay sa kanya sa posisyon. Anointed by divinity, not validated by trends, but by truth. Sabi sa Jeremiah chapter 1 verse 5, Before I formed you in the womb, I knew you before you were born. I set you apart, I appointed you as a prophet to the nations. Amen? Ito ang paalala na ang calling ay divine from the start. Hindi ito bunga ng pagkakataon o popularidad. Tayo ay ginawa at inilaan ng Diyos para sa kanyang layunin. Age and status are not limitations to God. Si Deborah, walang eksaktong edad pero ayon sa scholars she was a wife. She was a mother. She was likely married and already mature in age. So possibly in her 30s, 40s, or even older. Dahil tinawag siyang wife of Lapidot so may sapat na edad na si Deborah at may mga anak na rin. At siya rin ay tinawag na ina ng Israel. Grabe no si Deborah, she was multitasking pero faithful. Paalala sa atin ng mga nanay at mga babae. Mga nanay, huwag po tayong magtago sa likod ng kurtina o labahan, no? Oo, tinawag tayo para magpasakop sa mga asawa natin pero kapag tinawag ka ng Diyos na magsalita, huwag mong idadahilan na babae ka. Si Deborah nga, may asawa din naman siya, may anak din naman siya, pero hindi niya idinidelay ang kanyang obedience, ang kanyang calling. Kaya nga praise the Lord sa mga modern day Deborahs natin, no? Gaya ni Sis Bel na may bahay ng ating butihing pastor. At si Mami Ading na nanatiling tapat sa paglilingkod, no? At sa buong Wow Ministry. Ayan, mga modern day Deborahs natin, no? Tunay nga na ang edad at kasarian ay hindi hadlang sa paglilingkod sa Diyos. Yes! Amen! Kapansin-pansin mga kapatid no, na 2 chapters lang ang inukol kay Deborah sa buong Book of Judges. Wala siyang detailed backstory, di ba? Walang genealogy, walang childhood, walang training record. Bigla na lang, boom! Ando na siya. Umuupo sa ilalim ng palm tree, naghahatol sa buong Israel, nagpa-prophesy sa gitna ng krisis. Anong gusto ipakita sa atin ng Diyos dito mga kapatid? That God doesn't need your background to give you breakthrough. Hindi tinitingnan ng Diyos kung saan siya galing, hindi mahalaga kung anong eskwelahan ang tinapos niya, kung may diploma ba siya o kung kilala ba siya ng marami. Hindi kailangan ni Lord ng resume mo kapatid para ilagay ka sa posisyon. Because God does not call the qualified, He qualifies the called. So kung feeling mo ngayon parang nobody ka, kung feeling mo hindi ka kilala o hindi ka sapat, tingnan mo si Deborah kapatid. Tahimik ang background pero grabe no yung anointing ng Panginoon dahil tumugon siya. Hindi siya sikat pero ginamit ng Diyos para baguhin ang buong bayan. Kahit may mataas siyang posisyon, she remained humble. Hindi siya nagmalaki o ginamit ang posisyon para mang-ape. Ginampanan niya ng buong puso ang kanyang calling. Hindi siya nag-hide and seek sa ilalim ng palm tree. Hindi na tinago ang calling niya. Niyakap niya ito. Boldly, publicly, obediently. Hindi sapat ang tawag ng Diyos kapatid kung hindi tayo sasagot. Ang pagtindig sa panawagan ng ating Panginoon kahit hindi ka komportable ay tanda ng pananampalataya. Kaya kapatid, ang tanong ko ngayon, nasaan ka ba nakapwesto ngayon? Nasa opisina ka ba? Nasa bahay, sa school, sa community? That's your palm tree. That's your assigned place. Diyan ka tinawag ng Diyos. Because now is the time to answer.
Kapatid, pakinggan mo to. You don't have to be perfect to say yes. You don't have to be famous or eloquent or accomplished. Only trust, acknowledge God, and let God lead. Sa panahon ngayon, kailangan ng mundo ang mga Deborah. Hindi lang babae, kundi lahat ng pusong handang magsabing, yes Lord, kahit hindi perpekto. At tandaan mo kapatid, you don't have to have it all figured out. Sabi sa Philippians chapter 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Lahat ng bagay ay posible. Hindi dahil sa galing mo, kundi dahil si Kristo ang lakas mo. At ito pa, Deborah was not just a leader. She was also a mother to Israel. She carried Israel in her heart. May pagmamahal siya sa kanyang bayan. She nurtured, she led, she fought. At gaya ng pagiging ina ni Deborah sa Israel, ganun din ang pag-aaruga ng Diyos sa atin ngayon. God, He does not just lead you. He carries you, He comforts, He covers. He cares at mahal na mahal ka ng Diyos kapatid. Sabi sa Isaiah chapter 66 verse 13, as a mother comforts her child, so I will comfort you. Kung pagod ka na, kung parang wala ka ng kasabay, kung ramdam mo na mag-isa ka, o parang ikaw na lang ang lumalaban, God is saying, yung anak, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Hindi mo kailangan kayanin mag-isa. Ako at sasama sa laban mo. Ganyan kakamahal ni Lord mga kapatid. At sabi din sa Isaiah chapter 46 verse 4, iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Kayo'y nilikha ko. Kaya tungkulin kong kayo iligtas at tulungan. Amen? So what's stopping mga kapatid, sa mga mamis natin dyan? Di ba sabi natin Panginoon, kahit pumuti ang buhok mo, siya ang patuloy na mag-iingat sa atin. Kaya patuloy lang tayong tumugon sa kanyang panawagan. Comment mo nga, yes Lord, I may be weak, but you are strong. You are faithful. So here I am, Lord, use me. Praise the Lord. At hindi sapat lang na alam mong tinawag ka. Siyempre, kailangan din natin ng tapang para sumunod, kapatid. God's call is powerful. Pero ang pagsunod ay ang tunay na laban. Hindi lahat ng tinawag ay sumusunod. Bakit kaya? Kasi kulang sa tapang. Just like Deborah. She did not just hear God's call, she obeyed with courage. Tapang na nagmumula sa Diyos. Hindi sa sarili nating lakasin, kapatid ha. Kaya for our second point na seed for tonight, courageous heart. Comment mo nga mga kapatid, courageous heart. Kaya mga kapatid, tapangan mo. Ikaw nga, tapangan mo dahil kasama mo si Lord. Alam niyo ba mga kapatid, before pa man mabanggit ang pangalan ni Deborah sa kwento sa Judges chapter 4 at 5, may lalaking ginamit muna ang Diyos. Siya si Ehud. Under his leadership ni Ehud, may kapayapaan po. Pero nung siya inamatay, bumalik na naman po sa cycle of sin ang mga Israel. Sin, suffering, cry out, rescue, repeat. Diba? Rinse and repeat po, no? Talagang, para bang sa atin ng Lord, no? Sorry po, Lord, babalik na po talaga ako sa iyo. Pero after 1 week, bumalik na naman sa dating gawi. At dahil po dyan, 20 years silang inapin si Sisera, no? The ruthless general of King Jabin. 2 dekada na oppression, 2 dekadang tanong, nasan kaya ang Diyos? Parang tayo rin ito minsan mga kapatid, ano? Kapag may mga pagsubok tayo na pinagdadaanan, napapatanong tayo na, Lord, nasan ka ba? Pero ang totoo, dapat si Lord nga magtanong sa atin yan eh. Na anak, nasan ka na ba? Parang ang layo mo na. Kasi ang totoo mga kapatid, hindi naman talaga nawawala o malayo si Lord. Ang tanong talaga ay, nasa na kaya ako, Lord? Naka-align pa ba ako sa will mo? Baka kasi tayo na talagang lumalayo. Tayo na pala ang naliligaw, kagaya sa mga Israelites. Kaya hindi natin maranasan ang presensya ni Lord eh. Mga kapatid, kung pakiramdam mo'y malayo ka na, hindi pa huli ang lahat. Bumalik ka sa bisig ng ating Panginoon. Sabi nga diba sa James chapter 4 verse 8, come near to God and He will come near to you. Hindi mo kailangan linisin muna ang sarili mo kapatid bago ka lumapit sa Diyos. Kasi kung kaya mo ayusin ang sarili mo, dapat noon pa lang ay maayos ka na. At hindi mo na kailangan ng Diyos. At hindi na kailangan bumaba ni Lord para iligtas ka. You come as you are, kapatid, and let Jesus do the cleansing. Amen? At doon nga no, sa 20 years na yun, aba, teka,
Bakit parang tahimik yata din ang langit, no? Pero alam niyo ba, mas tahimik ang mga lalaki noon kasi walang gustong tumayo. Walang gustong manindigan. Hanggang sa isang babae ang tumindig. A woman with courageous heart. At yun nga po ay si Deborah. And let's be clear mga kapatid, she did not rise to compete ha. She rose to complete the mission. Hindi siya alpha female. Hindi siya trying hard mag-lead ha para patunayan ang sarili niya. She was simply willing and obedient to the voice of God. And she did not step forward to overthrow. She stepped forward because no one else would. And sometimes, that's what God is looking for. Pero teka lang mga sis, bago yung sabihan si Mr. ng, oh ayan ha, sabi daw ng Bible, babae daw dapat ang manguna. Naku, calm down mga sis. Si Deborah did not lead with pride. She led with humility. Si Deborah, she was not trying to overpower men ha. She simply said, if no one will go, Lord, here I am, gamitin mo ako. So, wag natin gawing excuse to mga kapatid para i-dominate si Mr. ha. O di kaya, maging matapang ka na rin sa Mr. mo ha. Naku. Or to disrespect our male leaders sa bahay, sa simbahan, sa community. Hindi po kapatid. Hindi po ito pride-fueled rebellion ha. Ito ay spirit-led obedience. Biblical submission still stands. Hindi ito paandaran ng pride ha. The message is clear. When no one stands, you stand for the truth. But if there's a leader, you support your leader. You support them, you help them, you pray for them, and cover them. Sabi sa Judges chapter 4 verse 6, eto na, pinag-uutos sa iyo ni Yahweh ang Diyos ng Israel na pumili ka ng 10,000 kawal mula sa lipi ni Naphtali at Zebulon. Alam niyo ba mga kapatid na si Barak po yung sinasabihan ni Deborah dito. And that's a big mission. At alam niyo ba na pwede namang mag-excuse si Deborah, di ba? Na, Lord, ako, di ba ipapatawag yung lalaki? Lalaki po yan, Lord, si Barak eh. Trained soldier po yan eh. Makikinig kaya sa akin yan? Baka naman pagtawanan lang ako niyan, Lord. But Deborah did not make excuses. She did not just hear God's word, she moved with boldness. Kumilos siya. She was brave enough to go where God was leading, even when others hesitated. At yun nga no, and that's my prayer for us mga kapatid. Na kapag may mission, kapag may revelation si Lord, kapag may inuutos siya sa'yo, you will have the courage to obey and speak it in love, in truth, in faith. Sasabihin mo rin yun mga kapatid at isipin mo to. Si Barak yung sinabihan niya dito, trained soldier siya. Malaki, malakas, pero bakit si Deborah ang pinili ni Lord na kausapin para ipatawag si Barak? Because she was full of the Spirit. Hindi siya confident sa sarili niya ha. Confident si Deborah sa Diyos na tumawag sa kanya. Deborah's courage empowered others to rise. Grabe no? Yung tapang ni Deborah mga kapatid no, nakakahawa. Kasi hindi lang siya tumayo para kay Lord. Yung iba nakatayo rin dahil sa kanya. Her confidence in God became Barak's confidence. Her fire lit up Barak's faith. Her obedience became Israel's breakthrough. Sabi diba sa Judges chapter 4 verse 8 to 9, sabi ni Barak, sige Deborah, pupunta ako kung sasama ka, pero kung hindi ka sasama, hindi rin ako pupunta. At ang sagot ni Deborah, okay, sasama ako Barak. Pero tandaan mo, ang tagumpay ay ibibigay sa kamay na isang babae. What does that show mga kapatid? Si Deborah hindi siya nakipagkompetensya kay Barak. In fact, she supported Barak. She believed in the people God called to lead. And I pray mga kapatid na maging supportive din tayo sa mga tinawag ng ating Panginoon, hindi para makipagkompetensya, kundi palakasin ang bawat isa para sa misyon. Makipagtulungan po tayo mga kapatid for the kingdom of God. Yung ginawa ni Barak ay pagkilala po yun sa spiritual na otoridad ni Deborah. Dahil alam niyang kasama ni Deborah ang Diyos. Andoon ang presence ni Lord sa kanya. And Barak recognized that Deborah was not just a woman, she was a prophetess, a spiritual leader. Si Barak po mga kapatid ay may paggalang at paniniwala sa taong ginagamit ng Diyos. He honored Deborah's walk with God,
kung hindi ka sasama, Deborah, ay hindi na rin ako pupunta. So, here we see Barak's hesitation naman, no? Tinawag na siya ni Lord eh. Binigyan na siya ng instruction sa dapat niyang gawin through Deborah, pero gusto pa rin niyang reassurance from Deborah. Parang ganun din tayo minsan, mga kapatid, ano? Kahit malinaw na instructions, yung utos ni Lord, nagda-doubt pa rin tayo. Para bang, Lord, bigyan mo naman ako ng confirmation. Tapos nung sumagot si Lord, aba, nagdududa ka pa rin. Lord, parang hindi ako convinced dun sa binigay mong confirmation ng una. Pwedeng isa pa ang confirmation kapag nag-heart si crush sa my day ko, siya na talaga yung para sa akin. Nako mga kapatid, hindi po ganun na. Ginagawa mo naman, Genie, na battle si Lord eh. Kaya siguro hindi pa sinasagot ni Lord ang prayers mo, kapatid, kasi nga, sabi sa James chapter 1 verse 16, subalit ang humihingi ay dapat nagtitiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Siguro, no? Kagaya ni Barak, gusto din natin na may kasama sa misyon. Lalo na kung first time mo gawin yon. Pero di ba, hindi ka naman talaga nag-iisa sa laban. Sabi nga di ba sa Joshua chapter 1 verse 9, tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot at mawawala ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Amen? Barak, dependency on people over God. Here's the sad truth. Barak had the chance. The victory was meant to be placed in his hands, pero dahil natakot nga si Barak at dumepende pa kay Deborah, nasamahan siya, na-miss niya yung full honor. At ang tagumpay, hindi napunta sa kanya, kundi kay Jael. Si Jael po ay isang babae rin. Siya po ang nakapatay kay Sisera. Barak leaned too much on Deborah's presence. When we put more trust in people than in God's power, we might miss the full reward God intended for us. Naipanalo pa rin naman ni Barak ang laban. And Barak was not a failure. He still obeyed and God still used him. But his story reminds us, God is looking for obedience with full trust. Don't miss your victory by waiting for someone else to push you. Kung sinabi na ni Lord na, sige na, lumakad ka na, lakad ka na. Kaya kapatid, pasalamatan natin no, kung may mga Deborah sa buhay mo, yung mentor, yung leader, yung pastor o kaibigan na hindi ka iniwan sa mga sisters in Christ natin dyan, brothers in Christ natin yan, na hindi ka iniwan sa laban, kundi sinamahan ka. Yung sasabihin sa'yo, tumayo kasi laban lang, kasama natin si Lord. Ako personally, nagpapasalamat po ako sa buhay ng pastor namin na si Pastor Ruban Rusit na sobrang tiyaga at haba ng pasensya as a spiritual leader and mentor sa journey ko. Thank you, Lord po, Pastor, sa buhay niyo po. At yung totoong leader ni Lord, hindi ka ibababa pag mahina ka, i-uplift ka niya at itataas ka niya sa panalangin. Kaya praise the Lord, no? Pasalamatan natin sila, mga kapatid. At syempre, ang banal na espiritu, ang siya talaga nagtuturo sa atin sa lahat ng bagay. Siya ang ating teacher eh. At syempre sa gabay, sa grasya at sa wisdom na pinagkakaloob sa atin. Praise the Lord. Tanong ngayon, mga kapatid, is your courage inspiring someone? O baka nga hindi ka pa nagsasalita eh, nangihina na yung iba. Sometimes God will use your courage to activate someone else's faith. Kagaya ni Deborah, di ba? Be that Deborah. Sa pamilya mo, maging sa ministry, sa church, sa school, sa office, be the one who says, tumayo ka sis, kayang-kaya natin yan, kasama natin si Lord. Sabi nga sa Hebrews chapter 10 verse 24, let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds. Leadership is not about position, it's about conviction. That's who Deborah was. Yung leadership niya, di ba, grabe? A leader with a courageous heart, a voice in the silence, a fire in the cold. Kaya Lord, give me a courageous heart. Amen? Like Deborah, choose to stand for Jesus. Where victory meets worship and praise becomes our lifestyle. And now, mga kapatid, we're moving forward to our last letter C for tonight, celebration.
Type mo nga sa puso mo with all your faith, Lord, I will celebrate your goodness. Amen? Oops, hindi po ito yung sa mga birthday lang po or anniversaries ha. Hindi lang kapag good vibes, kasi kapag kumilos si Lord, ang sagot natin ay praise you, Lord. Hallelujah. Hindi lang po ito, thank you, Lord, na silent kundi loud and proud. When God moves, we don't just survive, we thrive. Tingnan natin si Deborah sa Judges chapter 4 verse 14. Sinabi ni Deborah dito, lusob! Ngayon ang araw na itinakda ni Yahweh upang gapiin mo si Sisera. It reveals the divine timing of God. Ngayon ang araw, ibig sabihin hindi ito basta-basta araw lang. Si Lord mismo ang nagtakda dahil siya ang may hawak ng lahat ng bagay, pati ang oras at panahon, hindi sa iyong timetable. Sabi sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1, there is a time for everything and a season for every activity under the heavens. Ibig sabihin mga kapatid, may takdang panahon ang lahat at ang timing ni Lord ay laging perfect. Siya ang Diyos ng timing. Parang traffic light lang, no? May red, yellow, and green. Pero si Lord, ang traffic enforcer. Kapag sinabi niyang go, ibig sabihin green na yan. Go, sugod na. Kaya, huwag ka na magdalawang isip pa mga kapatid no, dahil binibigay ko na sa iyo ang tagumpay. Ang sarap pakinggan mga kapatid no, sinasabi ni Lord na, ayan na, sinasagot ko na yung mga panalangin mo. Go na, sa'yo na yan. Diba? Grabe, wow. Kaya naman minsan no, yung iba kahit nasa harap na nila ang sagot sa panalangin, ayaw pa rin maniwala, ano? Kagaya ni Zacarias na napipi dahil sa lack of faith. Ganon din tayo minsan, di ba? Sa buhay natin mga kapatid. Minsan gusto nating kumilos. Pero wala pa naman tamang timing. Wala pang go signal ni Lord. Pinapangunahan natin si Lord. Ang ending, sablay. Kaya napakahalaga na makinig tayo sa tinig ng Diyos. Kung kailan ka ba susugod o hindi, kailan ka ba kikilos, at kailan mo malalaman ang sagot sa kanyang salita. Sa Biblia, doon mo maririnig ang pangungusap. Sabi nga sa Isaiah chapter 30 verse 21, saan man kayo pumaling, sa kaliwa o sa kanan, maririnig ninyo ang kanyang tinig na nagsasabing, ito ang daan, dito kayo lumakad. Amen? Kapag nakikinig kayo sa Diyos, mga kapatid, gagabayan niya tayo sa tamang direksyon at tamang panahon. Kailan ba ang tamang panahon? Kapag sinabi na ni Lord, ngayon ang araw, tingnan natin ang nangyari, mga kapatid, sa Exodus chapter 14, no? Nung hinati ng Diyos ang dagat na pula through Moses, di ba? Pinauna sila ni Moses at mga Israelites at sa kanilang pagsunod, nagbukas ang dagat. Pero paano kung hindi agad sila sumunod? Naku, pwedeng naabutan sila ng mga kawal ng mga Ehipto. Ibig sabihin mga kapatid, yung obedience sa tamang timing ang susi sa tagumpay. Faith and timing go hand in hand. Kapag may pananampalataya tayo sa utos ng Diyos, may himala. At kapag dumating na ang araw na yon, lumakad tayo ng may pananampalataya. Dahil hindi lang tayo basta-basta lalakad mga kapatid, no? Pangungunahan mismo tayo ng Diyos. Dahil sabi diba sa Deuteronomy chapter 3 verse 18, the Lord Himself goes before you and He will be with you. He will never leave you nor forsake you. Amen? Hindi ka pababayaan mga kapatid. Hindi ka nag-iisa. Kaya pag si Lord ang nauuna, tiyak ang tagumpay. So kapatid, kung naririnig mo na may sinasabi si Lord na go na, mag-go ka na kapatid. Huwag ka na mag-hold back. Ang presensya mismo ng ating Panginoon ang sasama sa atin, kagaya nga ng pagsama niya sa mga Israelites, diba? Yung pillar of cloud by day and pillar of fire by night, diba? Grabe. Di lang tayo ang kumikilos dahil pangungunahan tayo ng ating Panginoon dahil siya ang general mo sa laban. Siya ang chief commander mo. At kapag siya ang nangunguna, victory is guaranteed. Kaya nung sinabi ni Deborah, mga kapatid, na lusob, hindi lang basta utos yun, kundi assurance yun na ang tagumpay binibigay na sa iyong kamay. Hindi ka lang aaksyon ka na may pananampalatayang panalo ka na. That's what faith looks like. Kung sinasabi ni Lord na lusob, huwag kang umatras. Celebrate mo yan kapatid, because God is already fighting your battle. At sabihin mo, Lord, without you I am nothing.
Without you, hindi ko kaya ito maipanalo. But with you, the battle is won. Because the battle is yours. Kaya mga kapatid, huwag mo itago ang ginawa ni Lord sa buhay mo. May miracle ba si Lord? Glory to God yan. Nagbago ba ang buhay mo? I-testify mo yan. Na-bless ka financially? Ibalik mo sa Kanya ang tithes and offerings. Pinagaling ka ba ni Lord? Shout amen, loud and proud. Make your victory your voice. Pero ito ang pinakamatindi. Si Deborah, kumanta after the victory. Pero si Jesus, nag-worship bago pa ang laban. Sabi diba sa Matthew chapter 26 verse 30, when they had sung a hymn, they went out to the Mount of Olives. Imagine that mga kapatid. Alam ni Jesus na pagkakanulo siya, alam niya magdurusya siya, pero kumanta pa rin ang ating Panginoon. And wow, that's the kind of worship that shakes heaven. Worship before the war, not just celebration after victory. Surrender before it. Kaya mga kapatid, pag may tagumpay ka na, i-celebrate mo si Lord. Huwag lang thank you Lord in silence. Sing about it, post about it, testify about it, at kung hindi mo pa hawak ang full victory, mag-worship ka na parang nakuha mo na. Bakit? We don't fight for victory. We fight from victory. Because Jesus, He already won the victory. The cross was enough and the empty tomb proof na ang celebration natin ay permanent. Kaya let's say it together with all our faith mga kapatid. Lord, I will celebrate your goodness because of what you have done on the cross. You deserve all the glory, Lord, not just after the war, not just when life is easy, but every time I remember you fought for me, Lord. Thank you. You won for me. You died for me. You rose for me. And I will live for you. And I will worship you always and forever. Amen. Thank you, Lord, because real victory, it does not point to you. It always points back to Jesus, our Jehovah Nissi. The Lord is our banner. All glory to God. And let your life sing His victory. Amen. Kaya mga kapatid, like Deborah, let's answer God's calling, step up, and show up when He calls. Have a courageous heart, obey even when afraid, knowing God fights for us. Celebrate, make your victory a worship, filled testimony that glorifies God, both before and after the battle. Nakakatuwa man ang kwento ni Deborah mga kapatid, pero mas kamangha-mangha ang kwento ni Jesus, the greater Savior, dahil kwento ng biyaya ng Diyos. Si Deborah ay ginamit ng Diyos para iligtas ang Israel na kahit paulit-ulit na tumatalikod ay hindi sila tinalikuran ng Diyos na buhay. Deborah was brave, but it was God's mercy that was braver. Ginamit ng Diyos si Deborah upang itaguyod ang kanyang bayan, ibalik sila sa kanyang kalooban, at bigyan sila ng pansamantalang tagumpay at kapayapaan. Yes, pansamantala dahil matapos ang kapayapaan, bumalik din sila sa kasamaan. Bakit? Dahil ang tunay na kaaway ay hindi lamang ang mga Canaanites. Ang ugat ng problema ay hindi lang nasa labas, kundi nasa loob. Kasalanan. Pusong matigas, pusong mandaraya, pusong kagaya sa atin. Pero hindi rito nagtatapos ang kwento. Oo, si Deborah ay judge, prophetess. Siya ay ginamit ng Diyos upang hatulan ang kasamaan. Siya ay daluyan pagliligtas para sa Israel. Siya ay naging kasangkapan ng 40 years na kapayapaan. Pero si Jesus, siya ang righteous judge. Hindi lang siya humatol, siya rin ang tumanggap ng hatol na dapat tayo ang umako. Siya ang Lamb of God, pinadala para iligtas tayo sa mismong kasalanan, bumulag, gumagapos at sumisira sa atin. Siya ang ating tagapagligtas, hindi pansamantala, kundi walang hanggan. Deborah's peace lasted a generation, but Jesus offers a peace that will never end. Deborah sat under a palm tree giving out verdicts. But Jesus hung on a tree to receive the final verdict, death, so we could have life. Deborah saved Israel for a time, but Jesus saves the world forever. Jesus saved us from the enemy within. Our sin, our pride, our rebellion. Deborah gave Israel rest, but Jesus gives eternal rest for the weary soul. And here's the best part. Jesus did not just die on the third day, He rose again.
proving that no sin, no shame, no grave can hold us down if you are in Him. Kaya ngayong gabi mga kapatid, sabayan niyo ako sa ating panalangin. Tanggapin natin ang ating Panginoon bilang tagapagligtas. Kung ikaw to kapatid na nanonood, nakikinig ngayon, you've been looking for peace in the wrong places, relationships, achievements, there is a deeper peace. His name is Jesus, our Prince of Peace. Come to the Savior who saves forever. And that's Jesus, the greater Deborah, the eternal believer. Kung gusto mong maranasan ang kapayapaan na hindi pang 40 years lang, kundi pang habang buhay, manatili ka kay Jesus at lumapit ka sa Kanya. Kaya ngayon mga kapatid, huwag kang mahiya sa mga katabi mo, ipikit mo ang mata mo, itaas ang dalawang kamay at iyuko ang iyong ulo at sabayan niyo ko tanggapin ang ating Panginoon sa ating buhay. Ibuka mo ang bibig mo mga kapatid. Panginoong Jesus, kailangan kita sa buhay ko. Panginoon, inaamin ko po na ako'y isang makasalanan. Patawarin mo ako, Lord, sa lahat ng aking mga pagkukulang, sa lahat ng aking kalabisan. Panginoon, sa mga oras na ito, binubuksan ko ang aking puso at pinapapasok kita sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Isulat mo po, Lord, ang aking buong pangalan sa aklat ng buhay sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapatawad at sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan mo, Jesus, Amen. 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 Thank you, Lord, mga kapatid, no? Kung sumabay ka sa panalangin natin na tinanggap ang ating Panginoon ng buong puso, congratulations dahil meron ka ng buhay na walang hanggan sa langit. At syempre, nais na ating Panginoon na magpatuloy ka. And in 5 minutes, no, matatapos na po tayo mga kapatid. Before that, samahan niyo ulit ako sa ating panalangin. To agree with me mga kapatid. And yes, Lord Jesus, let us pray one more time. Yes, Lord, hallelujah, our righteous judge, our deliverer. Maraming salamat, Panginoon, sa pagliligtas mo sa amin. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa kwento ni Deborah, kung saan pinakita mo, Lord, ang iyong pag-ibig na kahit paulit-ulit na nagkakasala, ay paulit-ulit mo rin kaming pinapatawad, tinatanggap. Salamat sa grasya mo, Panginoon. Salamat sa pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Lord, salamat sa pagbuhos na iyong dugo. Kundi dahil sa iyong kamatayan sa krus, kami ay walang kaligtasan. Kaya Panginoon, salamat sa gibing ito, sa mensahe mo, Panginoon, na ang kapayapaan ay hindi lang pang 40 years, kundi pang habang buhay, kapag kami, Lord, ay manatili at lumapit sa iyo. Salamat, Lord, sa mga kapatid ko na nandirito ngayon. Dalangin ko, Lord, yung mga salita na narinig ay patuloy, Lord, na tutubo sa kanilang mga puso. Ito ay lalago at makakitaan ng transformation sa kanilang buhay. Lord, sa mga oras na ito, tinataas ko mga kapatid ko na may mga pinagdadaanan, mga nakagapos na nakaraan, mga kapatid ko lumayo sa pananampalataya, mga lumamig, Panginoon, sa kanilang pag-ibig. In Jesus' name, Lord, tupukin mo ng iyong apoy ng banal na Espiritu, Panginoon, ang kanilang mga puso, Panginoon, na manumbalik sa iyo. Kagaya ng iyong bayang Israel, Panginoon, kung paano na tinanggap mo rin, Panginoon, na numbalik sa iyo. Tulungan mo kami, Lord, na sa iyo lamang magtiwala sa lahat ng aming mga pangangailangan, sa lahat ng aming mga bayarin, Panginoon. Ikaw din mag-aayos, Panginoon, sa relationship sa loob ng tahanan, sa mga nasirang tiwala, sa mga nasirang marriage, Panginoon, and even friendship, Panginoon. Ikaw ang Diyos namin na nagre-restore ang broken relationship. Salamat, Panginoon, sa ginagawa mong mabuti sa buhay namin, Panginoon. Salamat, Lord, dahil pinakita mo kung paano ka magpala sa mga anak mo, sa mga tapat na nagbibigay sa iyo. Kaya ikaw na rin po, Lord, ang patuloy, Lord, na mag-bless sa kanilang mga kamay, Panginoon. Saan mo man sila tinawag, Panginoon, sa office, Panginoon, maging sa school, sa community, Panginoon.
Doon ang kanilang assigned place, Panginoon, ang kanilang palm tree. Kaya Lord, palakasin mo ang mga tinawag mo. Ikaw magbigay ng divine wisdom sa kanila, Panginoon. At tulungan mo sila na matapos, Panginoon, mission nila, Panginoon, ang pinapagawa mo sa kanila. Kaya Lord, maraming salamat, Lord, sapagkat Lord, sa'yo lang kami titingin, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord, na mag-focus sa'yo, Panginoon, sa aming takbuhin hanggang dulo, hanggang huli, Panginoon. Salamat, Lord Jesus, sa mga kagalingan, sa mga kapatid ko, Panginoon, na may mga sakit, Panginoon, sa mga may sipon, may ubo, Panginoon, pananakit ng ulo, pananakit ng tiyan, Panginoon. In Jesus' name, Lord, pinapagaling mo na sila. Our Jehovah Rapha, our great healer, Panginoon. Sa mga kapatid namin, Panginoon, mga nagda-dialysis, Panginoon, Lord, in Jesus' name, you will provide. Sa mga kapatid namin na sa ICU, Panginoon, sa hospital, Panginoon, o ano man sinabi ng doktor, Panginoon, ikaw pa rin, Lord, ang may final say. Dahil, Lord, sa iyong latay, sila'y pinagaling mo ng Panginoon. Salamat, Lord Jesus, sa lahat. Salamat sa kagalingan, salamat sa protection, salamat sa provision. And we also, Lord, I lift up to you, Panginoon, ang aming simbahan, Panginoon, ang aming sanctuaryo, na ikaw ang patuloy na mag-provide sa mga kakulangan, mga pangangailangan para matapos na, para magamit ng Panginoon at upang makapanghayo at makapagdala ng maraming kaluluwa sa iyong kaharian. Kaya, Lord, maraming salamat sa ginagawa mo sa buhay namin, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na ikaw ang maging priority namin, Panginoon, hindi lang this month of August, kundi, Lord, for the rest of the year, Panginoon. Lord, we thank you, our commanding King of Kings, our General, Lord, our Chief Commander, Panginoon. Salamat sa pagsama mo sa amin, Lord, sa aming takbuhin. Ang katagumpayan, Panginoon, ay nasa aming mga kamay dahil binigay mo na ito sa amin. Kaya muli, Panginoon, pinapasalamatan ka namin sa mga kasagutan sa mga prayers namin, Panginoon. Lord, muli, tinataas namin ang katagumpayan na aming gawain, Panginoon. Lahat na ito ay binabalik ko, Panginoon, sa iyong matamis at banal na pangalan ni Jesus. Amen. 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 Ayan. Thank you, Lord, for joining us tonight, mga kapatid. Tapos na po tayo, no, sa ating gawain, sa ating OPM ngayong Wednesday night. At tunay nga, no, na pinagpala tayo ng presensya at salita ng ating Panginoon ngayong gabi. Iniimbitahan ko po kayo sa ating Sunday worship service, no? Sa Gig Mall, 2nd floor, Pulang Lupa, Las Piñas City. Praise the Lord. 11:30 a.m. po tayo, mga kapatid, no, at service time. Again, mga kapatid, ako nga palang inyong lingkod this Wednesday night, Sister Novi Montoya. Kanina, mga kapatid, kung sumabay ka sa ating panalangin, mga kapatid, tinanggap si Lord bilang Panginoon, tagapagligtas. Good news dahil meron ka ng buhay na walang hanggan. So, ngayon, let's declare, mga kapatid, I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it. I receive it. In Jesus' name, amen. Power is in you, Messiah, and that's our Lord Jesus Christ, our righteous judge, the King of all kings and the Lord of all lords. Amen. Kaya, mga kapatid, thank you, Lord, for joining us tonight. Keep shining brightly for Jesus. See you next Wednesday. Bye!